Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga avid listener. Kabilang sila Raymond Flores, Nikita, Anthony Mirales, at sa iba pang laging sumusubaybay sa ating mga kwento. At ngayon, handa ka na bang makinig sa isa na namang kwento bago matulog? Huminga ka muna ng malalim, dahan-dahan, at damhin ang katahimikan ng paligid. Sa gabing ito, dadalhin kita sa isang maliit na baryo kung saan may isang lalaking nagngangalang Juan at isang mahiwagang lambat na magbabago sa kanyang buhay. Kaya umupo o humiga ka na nang komportable, isara ang iyong mga mata at hayaang dalhin ka ng kwento sa isang mundong puno ng hiwaga at kababalaghan. Sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat, may isang lalaking nagngangalang Juan. Kilala si Juan sa buong baryo, hindi lang dahil sa pagiging mangingisda niya, kundi pati na rin sa pagiging palabiro at medyo tamad. Oo, medyo lang. Hindi siya tamad na walang ginagawa, pero tamad siya sa maraming bagay tulad ng pag-aayos ng gamit, paglilinis ng bahay, at minsan pati sa pagligo, lalo na kung malamig ang tubig. Juan, maghuhuli ka na ba ng isda o magpapainit ka lang dyan sa araw? Sigaw ng kapitbahay niyang si Aling Lita, habang nakaupo si Juan sa harap ng kubo, kumakain ng pritong saging. Relax ka lang, Aling Lita, sagot ni Juan sabay kagat sa saging. Ang mga isda, hindi nawawala sa dagat. Naghihintay lang yan sa akin. Umiling na lang si Aling Lita. Sanay na ang lahat sa baryo sa ugali ni Juan. Mabait naman siya, palabati, at laging handang tumulong. Basta hindi masyadong nakakapagod. May bangka si Juan na lumana at halos butas-butas. May lambat din siya na mas marami pa ang butas kaysa sa buo. Minsan nga kapag naguhulog siya ng lambat, mas marami pang basura kaysa isda ang nahuhuli niya. May tsinelas, may lumang lata, minsan may lumot pa na amoy panis. Pero kahit ganun, masaya pa rin si Juan sa buhay niya. Hindi siya mayaman, pero sapat lang ang huli niya para sa pang-araw-araw. Wala rin siyang pamilya, mag-isa lang siya sa maliit na kubo, pero may mga kaibigan naman siya sa baryo. Isang umaga, habang naghahanda si Juan para mangisda, may napansin siyang kakaiba sa dagat. May tila kumikislap na liwanag sa malayo, parang may malaking bituin na nahulog sa tubig. Baka araw lang yan na tumatama sa alon, sabi niya sa sarili. Pero kahit anong pilit niyang magpaliwanag, may kakaiba talaga sa kislap na yun. Naglayag siya gamit ang kanyang lumang bangka at hinulog ang lambat. Sa isip niya, sana ngayon, marami akong mahuli. Kahit isang malaking isda lang, pwede na. Habang hinihila niya ang lambat, may kakaiba siyang naramdaman. Parang mas mabigat kaysa dati. Hindi ito parang mga lata o tsinelas na nahuhuli niya. Mas mabigat, mas misteryoso. At nang makita niya kung ano ang nasa lambat, halos mahulog siya sa bangka sa gulat. Isang lambat na bago, makintab, at tila gawa sa ginto at pilak ang nakita niya. Hindi ito basta ordinaryong lambat. Ang mga sinulid nito ay kumikislap na parang may sariling ilaw. Uy, teka lang, jackpot yata ako ah, sigaw ni Juan. Sabay tingin sa paligid kung may ibang tao. Wala, siya lang ang nakakita ng mahiwagang lambat. Sinubukan niyang hawakan at laking gulat niya nang bigla itong nagliwanag. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya agad na may kakaiba rito. Siguro, baka ito ang magpapayaman sa akin, bulong ni Juan sa sarili. Sabay ngisi na parang batang nakakita ng malaking candy. Sinubukan ni Juan gamitin ang mahiwagang lambat. Hinulog niya ito sa dagat.
At nang hilain niya, halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Puno ng malalaking isda ang lambat, puro sariwa, puro malalaki, at may iba pang kulay na parang hindi niya pa nakikita noon. Halos mapatid ang likod ni Juan sa bigat ng huli. Haha, talo niyo ako noon mga isda. Pero ngayon, ako naman ang panalo. Tawa ni Juan habang bitbit ang napakaraming huli pa uwi sa baryo. Pagdating niya, laking gulat ng mga tao. Juan, saan ka kumuha ng ganito karaming isda? Tanong ni Aling Lita. Sikreto, sagot ni Juan sabay kindat. Mula noon, naging misteryo sa buong baryo kung paano biglang dumami ang huli ni Juan. Pero wala siyang sinasabi. Basta ang mahalaga, marami siyang isda at mukhang mas marami pang darating. Kinabukasan, maaga pa lang gising na si Juan. Dati, 10:00 na siya kung gumising para mangisda. Pero ngayon, tila ba nawala ang antok niya. Excited na siya para sa mahiwagang lambat. Bagong umaga, bagong huli, sabi ni Juan habang humihikab at hawak-hawak ang mahiwagang lambat na kumikislap pa rin kahit wala sa tubig. Sumakay siya sa kanyang lumang bangka. Pero kahit luma at may butas ang bangka, hindi na siya nahihiya. Ang mahalaga, may mahiwagang lambat siya na kahit sa panaginip, hindi niya akalaing magkakaroon siya. Muli niyang hinulog ang lambat sa dagat at tulad ng inaasahan, nang hilahin niya ito, mas marami at mas malalaking isda ang nahuli. May isa pang isdang kulay ginto na kumikintab sa ilalim ng araw. Uy, baka ikaw ang hari ng mga isda, sabi ni Juan sabay tawa. Pasensya ka na, isama ka na sa hapunan. Pag-uwi niya, halos mabali na ang balikat niya sa bigat ng huli. Lahat ng tao sa baryo ay muling namangha. Juan, paano mo nagagawa yan parang mahika? Sigaw ng isang matandang lalaki. Ewan ko nga sabi ni Juan sabay tawa at kindat. Pero sa totoo lang, iniisip na niya. Baka ito na ang simula ng aking kayamanan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang dumami ang huli ni Juan. Dati, simple lang ang buhay niya. Ngayon, may sobra-sobra na siyang isda at pera. Nakapagtayo siya ng malaking kubo na may bubong na pawid pero may disenyong parang mansyon. May kurtina pa at sahig na kahoy. Bumili rin siya ng bagong bangka na pininturahan pa ng pangalan niya, Juan the Great. At syempre, bagong damit. Hindi na siya laging nakapaa at butas ang damit. May makintab na tsinelas na siya at bagong sombrero na may balahibo pa sa gilid. Pero isang gabi, habang natutulog si Juan, may narinig siyang kakaibang bulong. Juan! Juan! Napabangon siya. Ha? Sino yun? Juan, ibahagi mo. Ibahagi mo ang biyayang natamo mo. Napakamot si Juan. Panaginip lang ito. Siguro busog lang ako, sabi niya sabay balik sa higaan. Hindi na niya pinansin ang mahiwagang bulong. Basta ang mahalaga, mayaman na siya. Masarap ang pagkain niya at may bago pa siyang bangka. Habang mas lalong lumalaki ang huli niya, napapansin ni Juan na kakaiba ang mga isda. May ilan na tila naglalaho kapag hindi agad naluto. May iba namang hindi pwedeng ibenta, para bang ordinaryong isda lang kapag hinawakan ng ibang tao. Ngunit si Juan, abala sa pagyaman. Hindi niya iniisip kung saan galing ang mahiwagang lambat o kung ano ang kapalit nito. Ang mahalaga, panalo ako, lagi niyang sinasabi habang binibilang ang kita niya. Dati, kapag may sobrang isda si Juan, ipinapamigay niya sa mga bata at kapitbahay. Pero ngayon, naging maramot na siya. Juan, baka pwede kaming makahingi ng kahit konti lang para sa hapunan? Tanong ng isang matandang babae. Pasensya na Lola, sagot ni Juan.
Mahal ang isda ngayon. Business is business. Nagulat ang mga tao sa pagbabago niya. Dati, mabait at palabiro siya. Ngayon, parang hindi na siya ang dating Juan na kilala nila. Isang gabi, habang nagpapahinga si Juan sa kanyang malaking kubo, napansin niya ang kakaibang hangin. Malamig at parang may daladalang bulong na hindi niya maintindihan. Sa di kalayuan, may kumikislap sa dagat. Pero hindi ito tulad ng unang kislap na nakita niya noon. Ito ay parang mga matang nagmamasid sa kanya. Hindi niya alam, may paparating na pagbabago. At hindi ito basta-basta. Kinabukasan, madilim ang langit. Ang dating asul na dagat ay naging kulay abo at malalakas na alon ang humahampas sa dalampasigan. "Uy, mukhang may bagyo," sabi ng mga tao sa baryo. Nag-uunahan sila sa pagsasara ng bintana at pagbibitbit ng mga gamit para hindi mabasa. Pero si Juan, aba, hindi siya natakot. Sa halip, excited pa siyang pumalaot. "Wala yan. Bagyo lang yan. Kaya ng mahiwagang lambat ko yan," sabi ni Juan habang bitbit ang kanyang kumikislap na lambat at umaakyat sa kanyang bagong bangka na Juan the Great. Habang papunta siya sa gitna ng dagat, mas lalong lumalakas ang hangin. Umiikot-ikot ang kanyang sombrero at muntik nang tangayin. "Hoy, huwag kang aalis. Mahal iyan," sigaw ni Juan sa sombrero niya. Sabay habol para hindi matangay ng hangin. Nang makarating siya sa kalagitnaan, hinulog niya ang mahiwagang lambat. Umaasa siya na kahit may bagyo, makakakuha pa rin siya ng sandamakmak na isda. Pag-angat niya ng lambat, may kakaiba. Hindi lang isda ang nahuli niya. May isang malaking nilalang na may kulay asul na balat, mahabang buhok na parang alon, at mga matang kumikislap na parang ilaw sa ilalim ng dagat. "Ha! Ano to?" sigaw ni Juan. Halos mahulog sa bangka sa gulat. "Juan," biglang nagsalita ang nilalang gamit ang boses na malalim at malamig. "Ako ang tagapangalaga ng dagat at ng mahiwagang lambat na hawak mo." Halos malaglag ang panga ni Juan. "Ha? May nagbabantay pala nito. Pasensya na po kung nahuli ko kayo. Hindi ko po sinasadya." "Juan," sabi ng nilalang, "ang lambat na yan ay hindi basta para yumaman ka. Ito'y para tulungan ng mga tao, hindi para sa kasakiman." Napakamot si Juan. Kasi po, alam nyo na, mahirap lang ako dati. Tapos bigla akong nagkaroon, kaya siguro, nakalimutan ko nang magbahagi." Umiling ang nilalang. Bawat gamit ng mahiwagang lambat ay may kapalit. Kapag naging sakim ang may hawak nito, may kaparusahan. Kinabahan si Juan. "Ha? Kaparusahan? Anong klaseng kaparusahan?" "Malalaman mo kung hindi ka magbabago," malabig na sagot ng nilalang bago ito biglang naglaho sa tubig. Iniwan si Juan na nanginginig sa takot. Mabilis na bumalik si Juan sa baryo. Pawis na pawis siya kahit umuulan. Kinuwento niya sa sarili habang naglalakad, siguro, bangungot lang yun. Oo, bangungot lang. Pero sa puso niya, alam niyang totoo ang nangyari. Totoong may nagbabantay ng mahiwagang lambat. At totoo rin ang sinabi nitong kaparusahan. Kinabukasan, kahit may takot sa dibdib, ginamit pa rin ni Juan ang mahiwagang lambat. At oo, marami pa rin siyang nahuli. Pero napansin niya na habang tumatagal, mas mabibigat ang mga isda. Mas mahirap hilahin. At parang may bumubulong sa hangin tuwing ginagamit niya ito. "Juan, huwag kang maging sakim." Pero si Juan, ayaw makinig. "Huling pagkakataon na ito. Bukas na ako magbabago," sabi niya sa sarili habang dinadala ang sobrang daming huli pa uwi. Nang gabing iyon,
may malakas na kidlat na tumama sa dagat. Niyanig ang buong baryo, at sa kalagitnaan ng dilim, may kumikislap na dalawang mata sa may pampang nakatingin kay Juan. Tila nagsisimula na ang parusa ng mahiwagang lambat. Kinabukasan, maagang nagising si Juan. Hindi siya mapakali buong gabi dahil sa mga matang kumikislap na nakita niya sa may pampang kagabi. Parang may nagbabantay sa bawat kilos niya. Baka guni-guni lang yon, sabi niya sa sarili habang nagsusuklay ng buhok gamit ang kanyang mga daliri. Pero sa loob-loob niya, kinakabahan pa rin siya. Kahit may kaba, nagpasya pa rin siyang pumalaot. Bit-bit ang mahiwagang lambat, sumakay siya sa kanyang bangka na Juan the Great at naglayag patungo sa gitna ng dagat. Habang hinuhulog niya ang lambat, naririnig na naman niya ang mga bulong. Juan! Juan! Tama na! Napalingon si Juan sa paligid. Sino ba yang mahilig manakot dyan? Kung sino ka man, lumabas ka. Walang sumagot. Ang tanging naririnig lang niya ay ang alon at ihip ng hangin. Biglang kumidlat. At mula sa ilalim ng dagat, lumitaw ang tagapangalaga ng dagat. Mas malaki at mas nakakatakot ito ngayon. Ang buhok ay tila alon na galit at ang mga mata ay naglalagablab na parang kidlat sa ilalim ng tubig. Juan, umalingaw-ngaw ang malakas na tinig ng nilalang. Hindi ka nakinig sa babala ko. Halos tumalon si Juan sa gulat. Huwag po, pwede pa pong magbago. Bibigay ko na po ang lahat ng isda sa baryo. Ngunit umiling ang tagapangalaga. Huli na para sa mga pangakong walang gawa. Biglang lumakas ang hangin at bumangon ang napakalaking alon na parang gustong lamunin ang bangka ni Juan. Kumapit siya sa kanyang lambat na parang iyon na lang ang pag-asa niya. Hindi niyo pwedeng kunin ito. Akin ito. Sigaw ni Juan habang hinahawakan ang mahiwagang lambat ng mahigpit. Hindi sa'yo yan, Juan. Sigaw ng tagapangalaga. Yan ay para sa lahat, hindi para sa kasakiman mo. Sa halip na isuko ang lambat, pinilit ni Juan na maglayag palayo. Halos mabali ang kanyang mga braso sa pagbayo ng sagwan habang hinahabol ng malalaking alon at kidlat na bumabagsak malapit sa kanyang bangka. Aray ko, malapit na akong maging pritong Juan. Sigaw niya nang muntik na siyang tamaan ng kidlat. Habang tumatakbo siya sa gitna ng dagat, nakikita niya sa likod ang tagapangalaga na tila dumarami. Parang may mga aninong nilalang sa ilalim ng tubig na sumusunod sa kanya. Biglang huminto ang mga alon. Tahimik ang lahat. At sa gitna ng dagat, muling nagsalita ang tagapangalaga. Juan, ang mahiwagang lambat na hawak mo ay may lihim. Bawat huli, may kapalit na buhay mula sa dagat. At kung hindi ka titigil, baka ikaw mismo ang maging kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Juan. Ha? Ako? Oo, Juan, malungkot na sabi ng tagapangalaga. Hindi mo alam, pero sa bawat araw na ginagamit mo iyan para sa sarili mo, may nawawalang kabuhayan sa ilalim ng dagat. Mga nilalang na mahalaga sa balanse ng kalikasan. Parang biglang natuyo ang lalamunan ni Juan. Hindi niya alam na may kapalit pala ang bawat isdang nahuhuli niya. Juan, muling sabi ng tagapangalaga, isa na lang. Isang huling pagkakataon para ayusin mo ang pagkakamali mo. Kung hindi, ikaw mismo ang ilulubog ng dagat. At sa isang iglap, nawala ang tagapangalaga sa ilalim ng tubig. Iniwan si Juan na nanginginig sa bangka. Mabilis na bumalik si Juan sa pampang. Hindi na siya nagmalaki. Hindi na rin siya nagsalita. Tahimik lang siya habang naglalakad pa uwi. Pero sa puso niya, magulo ang lahat. Isang huling pagkakataon. Ano ang gagawin ko? Tanong niya sa sarili. Pagbalik ni Juan sa baryo, hindi siya agad lumabas ng bahay.
Tahimik lang siya habang nakaupo. Hawak-hawak ang mahiwagang lambat. Dati, tuwing titingnan niya ito, masaya siya. Pero ngayon para bang may bigat na kasama. Isang huling pagkakataon, bulong niya sa sarili. Pero, paano ko sisimulan? Kinabukasan, dumating ang ilang kapitbahay para muling humingi ng isda. Juan, baka naman kahit konti lang. Wala kaming makain, sabi ng isang matandang lalaki. Dati, tatabugin ni Juan ang mga tao. Pero ngayon, napatingin siya sa lambat at sa mga batang gutom sa labas ng bahay niya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, binigay niya ang halos kalahati ng huli niya sa mga tao sa baryo. Salamat, Juan! Tuwang-tuwa ang lahat. Pero sa loob-loob ni Juan, alam niyang hindi pa sapat iyon. Hindi lang pagkain ang kailangan niyang ibalik, kundi ang balanse ng dagat na nasira niya. Habang nakaupo siya sa dalampasigan kinagabihan, hawak-hawak ang mahiwagang lambat, sumikat ang buwan sa gitna ng madilim na langit. Doon nagpasya si Juan. Babalik ko ang mahiwagang lambat sa may-ari nito. Wala nang huli. Wala nang kayamanan. Tama na. Sumakay si Juan sa bangka. Tahimik ang dagat, pero may malamig na hangin na tila naghihintay sa kanya. Tagapangalaga, sigaw ni Juan. Narito ako para isauli ito. Ilang segundo lang, biglang gumalaw ang tubig. Lumitaw ang tagapangalaga ng dagat, pero ngayon mas malaki pa at mas malungkot ang mga mata. Juan, sabi nito, handa ka na bang isuko ang lahat? Oo, sagot ni Juan nang walang pagdadalawang isip. Isuli ko na. Hindi ko na uulitin. Patawad po. Ngunit bago pa niya maibigay ang lambat, biglang lumakas ang hangin at bumangon ang napakalaking alon. Juan! Sigaw ng tagapangalaga. Huli na ang lahat. Hindi mo alam. Habang ginagamit mo ang lambat, may nilalang sa ilalim ng dagat na kumakain ng kapangyarihan nito. Lalong lumalakas ang nilalang na iyon sa tuwing nagiging sakim ang may-ari. Nanlaki ang mga mata ni Juan. Ha? May halimaw? Tumango ang tagapangalaga. At ngayon, gising na siya. Biglang lumitaw mula sa kailaliman ng isang dambuhalang anino. May matutulis na ngipin, pulang mga mata, at katawan na parang pinagsamang pating at ahas. Aray ko, bakit may bonus round? Sigaw ni Juan habang halos malaglag sa bangka. Lumundag ang halimaw mula sa dagat at tinangkang kagatin ang bangka ni Juan. Umaling-awngaw ang buong dagat sa lakas ng dagundong. Juan, ibato mo ang lambat para mahuli siya, sigaw ng tagapangalaga. Ha? Paano kung ako ang kainin niyan? Reklamo ni Juan habang nanginginig. Kung hindi mo gagawin, lulubog ang buong baryo. Sa takot at kaba, hinagis ni Juan ang mahiwagang lambat. Kumislap ito sa ere bago bumagsak sa halimaw. Sa isang iglap, parang kumidlat at umikot ang malalakas na hangin. Pumiglas ang halimaw, sumisigaw ng malakas, bago tuluyang nalibutan ng liwanag at nalunod sa kailaliman ng dagat. Tahimik ang lahat pagkatapos. Ang lambat ay unti-unting naglaho mula sa kamay ni Juan, parang abo na dinadala ng hangin. Lumapit ang tagapangalaga kay Juan. Tapos na. Ang lambat ay nawala na. Hindi na ito muling babalik. Napayo ko si Juan. Pasensya na. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Bumalik ka na sa baryo mo, Juan, sabi ng tagapangalaga. Magsimula kang muli. Sa pagkakataong ito, gawin mong tama. At sa isang iglap, naglaho ang tagapangalaga sa ilalim ng dagat. Umuwi si Juan na walang huli, walang mahiwagang lambat, at walang kayamanan. Pero sa puso niya,
May kakaibang gaan. Parang may natutunan siyang mas mahalaga kaysa ginto at pilak. Simula noon, nagbago si Juan. Hindi na siya tamad at sakim. Araw-araw, pumapalaot siya gamit ang lumang lambat na hindi mahiwaga. Pero sipag at tiyaga ang gamit niya ngayon. Kapag may huli siya, hati agad para sa buong baryo. Kapag kaunti lang ang isda, siya ang nauunang hindi kumakain. Grabe ito si Juan, sabi ng mga kapitbahay. Dati ang sungit, ngayon mabait na. At sa bawat araw na lumilipas, bumabalik ang tiwala ng mga tao sa kanya. Lumipas ang mga buwan si Juan. Naging leader siya ng baryo. Tinuruan niya ang mga bata ng tamang panghuhuli at pagmamahal sa kalikasan. At tandaan ninyo, sabi ni Juan sa mga bata, kapag sakim kayo, baka bumalik yung halimaw sa dagat. Ayaw nyo nun, di ba? Halakhakan ang sagot ng mga bata. Isang gabi, habang naglalakad si Juan sa tabing dagat, may nakita siyang kumikislap na bagay sa buhangin. Nang kanyang pulutin, ito ay isang maliit na piraso ng mahiwagang lambat. Uy, bakit may natira pa? Bulong niya. Biglang may tinig na bumulong mula sa hangin. Juan, ingatan mo yan. Kung sakaling muling kailanganin, tatawagin ka namin. Napakamot lang si Juan. Naku, mukhang may part 2 pa yata ito. Sabay tawa at lakad pa uwi. Sa huli, natutunan ni Juan na hindi lahat ng kapangyarihan ay para sa sariling interes. Ang yaman at biyaya ay mas masarap kapag ibinabahagi. At higit sa lahat, ang kalikasan ay dapat alagaan, hindi sinasamantala. Ngayon, tapos na ang kwento ni Juan at ng mahiwagang lambat. Tahimik na muli ang paligid, kalmado na ang dagat at payapa na ang kanyang puso. Tulad ni Juan, maaari mo na ring iwan ang lahat ng pagod sa araw na ito. Huminga ka ng dahan-dahan. Hayaan mong pumikit ang iyong mga mata at madala ka ng hangin ng gabi papunta sa mundo ng mga panaginip. Matulog ka na ng mahimbing at bukas, gigising ka nang may bagong pag-asa sa iyong puso. Magandang gabi.